Kumalat sa social media ang ilang litrato, nakitang-kita na halos hindi makatayo si dating Pangulong Digong Duterte at kailangan pang alalayan ang kanyang aid sa isang pagtitipon para sa kanyang mga senatoriables na iniindoso. At halos hindi na nga makalakad ng tuwig at nung nagsalita na siya, ay paninira na naman ang kanyang sinabi sa kasalukuyang administrasyon. Ang sabi tuloy ng ilang concerned citizen or netizen na karama daw nito ni Digong sa kanyang nakikitang kalusugan ay hindi na talaga tatagal ito dahil ramdam daw ng kanyang mga kalaban sa politika ay meron daw itong dinadamdam sa kanyang katawan. Kitang-kita nga talaga na mabagal na siyang maglakad at halos hindi nga makatayo. Pero sharp pa rin sa kanyang paninira sa administrasyon ni PBBM. Ang sabi rin ng ilang political analyst talagang ang katauhan ni Digong ay talagang kahit sa may dinadamdam sa kanyang sarili, patuloy pa rin talaga ang pang-aasar at pagbubuska sa kasalukuyang administrasyon. Sinabi din ng ilan na sinasabing kapanalig ni PBBM, ito raw si Tatay Digong o si Digong Duterte, ang siyang nagpapakalat ng fake news dito sa ating mahal na inang bayan. So ang aking channel patuloy kong sinasabi na wag nating iboboto ang kanyang senatorial sa pangunguna ni Bato de la Rosa, ni Bongo sa darating na midterm election para sa Senado. At iboto natin ang mga taong karapat-dapat na lumuklok para sa ating kinabukasan, lalo na sa walang humpay nagpagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko at ilang pang mga bayarin ni Juan Pasang Cruz. Dito na nararanasan natin sa ating mahal na inang bayan. So ang kanyang mga senatoriables ang iboboto natin, lalong walang mangyayari sa ating sa darating na Mayo 2025 pagkatapos ng halalan na sila ilulok at lalo na lang lulustayin ang kaban ng ating mahal na inang bayan, ang ating Republika ng Pilipinas. Kaya maging mapanuri at maging tinatawag na alamin ang nararapat nating iboto para sa karapat-dapat na uupo sa Senado sa 2025. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmamatsyag dito sa pang-araw-araw na kaganapan dito sa ating buhay, sa ating mahal na inang bayan.